Hallelujah, Lord. Hallelujah. Are you blessed? Napagpala po ba tayo ng mga awitan, papuri sa Panginoon? Yan. Alam po niyo, napakahalaga nung tayo ay sa awitan pa lang, nadarama natin ang presensya ng Lord. Yun po ang pinaka-importante, the presence of our God. Pangalawa na lang po ang Word of God. Ayan. I'm so blessed. Marami po ang mga bago ngayon. Let me welcome yung pong mga bago na, I don't know kung first timer o second timer na, kung ngayon lang po na ilista ang name. So, welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. Pasalamatan po natin si Lord sa buhay po ni, I don't know, this is the name, Saint Gabriel. Saint Gabriel, is it your name? Classmate po siya ng Israel. Ayan, thank God sa ating kabataan. Ayan, mga youth po yata itong mga tatawa. Ayan, makakaupo ka na. Thank you for coming. And then let us welcome to our church si Ariana and si Jay Christian. Ayan, taga-Taal po sila na mag-asawa. Ayan. Ayan, welcome po sa Jesus is Our Shelter. Thank you for coming. Thank you so much. Kung sino man po ang nag-invite sa inyo, praise God for their lives. They walk in from victory, sir. Nobody invited them, but they came in the name of the Lord. Amen, amen. Ayan. Thank you, Brother Yan, for introducing them to, na clearly kung ba't sila nandito. Ayan, and then praise God. Apo po ito ni Sister Dory sa Chaong. From Chaong naman po, si Pauline and si Franz. Pauline and si Franz, welcome. Hindi po kayo kakanta, tayo lang po. Ayan. Welcome po, welcome sa Jesus is Our Shelter. And now, ito na po ang pinakahihintay ng lahat. Yan. Meron tayong gwapong speaker for today. Yun na lang po siguro, no? The way na ipakilala ko siya, no? Gwapong speaker. Yun na lang po, tatawagin ko na yung name, no? Ayan. Gwapo naman po talaga. Ayan, no one can contest. Ayan. Pero ang mas gwapo rito, nasa ministry na siya for almost 20 years. Yun ang pinakang maganda doon, no? Gwapong-gwapo talaga. And, ito po, ang Lord may kaparaanan sa ating buhay, may timing, right timing sa ating buhay. Kinakailangan pa siyang magpunta sa Jeddah, all the way from Malolos, Bulacan to Jeddah to know the Savior, our Lord Jesus Christ. So praise God sa kanyang pagiging OFW sa Jeddah, doon po niya nakilala si God. At nung makilala niya si God, non-stop. Anong non-stop? Nag-seek siya sa God, masipag siya sa mga gawain sa church, siguro marami rin po siya nag-ministry doon, until siya po ay naging pastor, syempre. Naging pastor siya doon. And dire-diretso pa rin, kahit pastor na siya, dire-diretso pa rin. Sabihin nyo, dire-diretso pa rin. Yan, kahit tayo Christian na, manggagawa na, matagal na, dire-diretso pa rin. Walang tigil. Non-stop. Non-stop. Seeking God. Loving God. Kasi pag mahal po natin si God, lahat pwedeng gawin. Di po ba? Lahat-lahat. So, until nag-aral po siya doon and naging guru po siya, until now, guru siya, siya po ay nagtuturo ng hermeneutics and theology. Yan, hermeneutics and theology. Ayan, mamaya ko na po sabihin, basta pogi po siya. Ayan, sa kanya pagiging pogi, siya po ay father of two. Alang po ko, isang babae, minsan kasama niya rito noon, isang babae, isang gwapong lalaki. And siya po ay matapat na asawa ng ating kapatid na si Sister Lorena. And now, siya po ay running a business kasi po hindi naman po ko lingkod na ng Diyos, iaasa lang sa love offering. Yan. I mean, let us face it. Ang lingkod po ng Diyos, talagang binibigyan din po yan ni Lord ng provision na talagang kung saan doon niya binubuhos yung katapatan niya. So, may way ang Lord para pagpalain ang mga lingkod ng Diyos. Kaya siya po ngayon ay may business. Ang business po niya ay printing shop sa Santa Barbara Homes, Baliwag. Ayan. Doon po talaga makikita natin na pag naglingkod ka sa Diyos,
ibubuhos po niya yung pagpapala niya sa maraming kaparaanan. And now, let us all welcome in our midst, Pastor Rico Castro. Ay, sorry. Hello. Salamat po sa Panginoon at parang ayoko na tumayo nung sinasabi ni Pastor yung guwapo kasi alam ko, nanay ko lang nagsasabi na. Well, salamat po sa Panginoon at nagkasama-sama tayo muli sa gawain ng Panginoon. Bagamat marami tayong sinusuong ng mga problema, suliranin sa buhay, yung mga pang-araw-araw na kaharapin natin, ano po. At hindi po rito magtatapos, kundi habang tayo malakas, andyan po yung problema. Pero ang kaganda mo, sabi nga po nung nagpaawit si sister, regarding dun sa glory ng God, ano po, na-experience niyo po ba yung glory ng Lord? Sa Old Testament, mayroong mga request doon. According kay Moses, kung daw nagkakamali, sabi niya, gusto niyang makita o maramdaman yung glory ng Diyos. Kung titingnan po natin from Old Testament time, ay ang Panginoon, minsan nagpapakita sa maraming kaparaanan. Ano po? Sa New Testament, ganun din ho. Kaya kung minsan, pagka sinabi nating glory, ay yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kanina, umaawi tayo. Ewan kung ramdam ko ho yung kapangyarihan at saka yung kilos ng banal na Espiritu eh. Alam mo, sabi po doon sa kanta, when the oceans rise and thunders, tama ba yun? Hindi ko po. And thunders roar, I will soar with you above the storm. Ang church po natin, hindi lamang church kundi mga kapatid, si Brother Dency, kilala niyo po nakita niyo na po yan. Ngayon po ay dumadanas siya ng karamdaman, siya po ay nasa ospital for how many days na. Actually, balik-balik lang po siya sa ospital. Meron po siyang problema sa puso, problema sa lungs. Yung lungs po niya ay may damage dahil po sa kanyang, siguro yung impact o yung kanyang paninigarilyo. No? Sa sobrang lakas ng paninigarilyo, nagkaroon ng problema sa internal organ, especially doon sa kanyang lungs. At nahihirapan po siyang huminga. Which is, alam naman natin na ang hangin ay binigay ng Diyos libre para sa atin. Ano? Kaya nga po isang pagsubok, hindi lamang sa amin, kundi sa mga kapatid na humaharap ngayon sa mga problema. Ang kapatid po natin ay ilang beses na nasugod sa JBL, sa Rugay, ilang beses po bumalik sa JBL, thrice po, 3 beses po yata. And then ngayon nasa po sila, yung isang hospital sa harap po ng Heart Center, East Avenue. At God willing, sa biyaya ng Diyos ay unti-unti, ngayon po ay nakakakain na siya. At yung kanyang kulay ng balat medyo nababago na po. Ganun ho, kung minsan nagtatanong tayo, bakit nangyayari yung mga bagay nito. Isang kapatid po natin, sama ho natin sa prayer, si Kuya Manuling at saka si Sister Sonia, mag-asawa po sila. Si Kuya Manuling naputulan po ng paa dahil po sa kanyang diabetes. At si Sister Sonia naman po ay merong karamdaman kung minsan hindi natin ma-explain. Lumalala na walang tayong maisip na paraan kundi ang ating Panginoon. Hindi ba? Kaya kung minsan yung glory ng Diyos, just imagine ang mga alagad o yung mga disciples ng Panginoon na-experience po yung glory ng Diyos eh. Like for example, si Peter. Si Peter, nung po siya ay nakalakad sa tubig, wala siyang kapangyarihan, wala siyang glory na pwedeng ipakita ang kapangyarihan sa tao, kundi dumidepende lang siya doon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po nung nakita niya sa malayang ating Panginoon Kristo, ang unang kanyang pagkakabigkas sa salitang Greek, yung pantasma, o it's a ghost, according sa King James Version. Sa ibang salin ay it's a spirit, pero hindi naman literal spirit, kundi literal na nakita niya ang ating Panginoon Kristo. Nung nakita niya, medyo namangha siya kasi ang Panginoon, sa kabila ng malaking at napakalaking bagyo o hangin, ay
nakuha pa ng Panginoon na papalapit sa bangka at lumalakad sa tubig. Kaya saan ang glory doon na nag-manifest kay Peter? Hindi ba sabi ni Peter, Lord, palapitin mo ko dyan kung ikaw yan. Di ba? Saan sabi ng Panginoon? Come! Ganun kasimple yung glory. Come! Pero ano gano'n ni Peter? By faith, lumakad siya. Just imagine, yung glory ng Diyos na kung minsan hindi natin makita kasi yung heart natin puno ng maraming alinlangan. Specifically sa mga problema, kung bubuksan natin ang ating puso, ano po, sabi nga po doon sa unang kanta, open the eyes of my heart, Lord. Yung puso kasi may mata yan eh. Kapag binuksan natin yan, and then makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Just imagine, in 2 King, kung di po ako nagkakamali, nang si Elijah, may kasama siyang katiwala, na sila ay planong, si Elias, kung daw nagkakamali, siya ay planong patayin ng hari, ay kasama po niya yung kanyang katiwala. Nakubkub na ho yung kanilang lugar eh. And then, nung lumabas ho sila, nakita nung alipin, napakaraming karo dahil papatayin ho sila eh. Siyempre, takot na takot. Alam niyo man ho mga propeta ng Diyos, kasi ang ating tatalakayin tungkol ho sa mga prophets and teachers eh. Ang propeta ng Diyos, alam niyo, walang takot yan eh. Mamatay kung mamamatay yan eh. Kaya kung minsan hindi ba tayo nagdi-desire na, bakit kaya hindi binigay sa akin yung puso ng mga propeta? O puso ng mga disciples na walang ginawa kundi magpakamatay? Ayaw ho nilang mamatay. Kaya lang, yun yung paraan na ginamit ng Diyos para maitaas, hindi yung mga propeta, kundi ang Diyos. Sabi nung alipin, takot na takot, lumabas si Elias. Sabi niya, kasi yung alipin, sa sobrang takot, parang, di ba tayo nakaka-experience ng fear? Ano po? At yun din ho ang na-experience ni Brother Denzi kapag ka ho siya'y natatakot psychologically, ay lalong parang naninikip ang kanyang dibdib. Hindi ho siya makahinga, kaya ilang beses ho siyang isinugod sa ospital. Yung alipin, sabi niya, takot na takot. Lumabas si Elias, sabi niya, sige, mag-pray tayo. Nag-pray ho si Elias. Simple prayer na sabi niya sa Diyos, buksan ang mata o ang puso ng kanyang katiwala. Saglit lang yan eh. Alam niyo, nakita nung alipin, napakaraming mga legions of chariots, mga angels na hindi natin nakikita. That is manifestation nung tinatawag na glory ng Diyos. Ang ating Panginoon Kristo sa John chapter 18, nung bago siya dakpin at ipapako sa krus, yung Last Supper sa John sa book of Matthew, Mark, and Luke, meron po doon. Pero isang parallel passage niya ay nasa John. And then after nung kumain sila ng hapunan, pumunta po ang ating Panginoon Kristo sa lugar ng Getsemani para mag-pray. And then after prayer, yun na po yung panahon na siya'y dadakpin. At si Judas ay isa sa mga nagkanulo natatwa sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng 30 pieces of silvers. And then, nung sila'y pumunta kasama yung mga huhuli na merong mga sandata, parang lalaban sa gera. Nung dadakpin ang Panginoon, hinahanap ang Panginoon kasi nung that time, hindi naman uso yun yung mga maliliwanag na lugar, nandun sa bandang medyo makulimlim at hindi halos maaninag ang mukha. Kaya nagtanong ating Panginoon, sino hinahanap nyo? Sabi, si Jesus. Sabi niya, it is I. Ako yon. Alam niyo po nangyari nung pagkakataon na yon. Asa ng glory doon? Alam niyo po nung nakita ng mga alagad, especially si Judas na nagkanulo, nung sinabi ng Panginoon, it is I, alam niyo po, humakbang sila pabalik at nagpatira pa, nasubasob. And we ask a question, bakit kaya, ano kaya nangyari nung time na yon? Na bakit parang merong bumalot na kapangyarihan doon sa mga huhuli, especially kay Judas, na nakita yung glory ng ating Panginoon Kristo. Remember Transfiguration? Nagmanifest yung glory ng Diyos sa ilang mga disciples, si Peter, John, and James. Yung tatlo na kung saan ay nakasaksi ng Transfiguration. Sino nagpakita ron? Di ba si Elias at saka si Moses? Yung manifestation ng glory, pinakita sa kanila na pagdating ng Panginoon, ganito rin ang mararanasan ninyo. Makikita natin lahat yung ating mga pinipreach ngayon. Yung ating mga
ipinahahayag ng mga pastors, ng mga leaders, especially sila Paul. Ano po? Kaya nga pagdating sa yung minsan nakakaano po bilang isang pastor, may pupuntahan kang isang lugar, may ipagpipray tayo. Ang isa sa magiging question, bakit kaya meron pang sakit? Bakit kaya nakaka-experience pa tayo ng mga katulad ng mga karamdaman? Napakabigat. At ang tanging daan lamang natin ay umasa, manalig sa Diyos at manampalataya sa Diyos. Always remember, sabi po ni David sa kanyang sulat in Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kapag ka nakita ng Diyos yung ating pananampalataya, and then makikita natin na ibababa ng Diyos yung kanyang glory, and then masasaksihan natin yung mga bagay na hindi ho natin na-experience sa mundong ito. And then doon magbo-boost kung minsan, wow. Kaya ang mga prophet at saka mga disciples nagpapakamatay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Tayo, hindi nakakaranas nun Persecution, wala ho rito. Ang persecution nyo ngayon, chismis. Pagka na-chismis ka, parang napakasakit, gusto mo nang magpakamatay. Pero noon, pinagpapapatay ang mga mananampalataya. Okay? Hindi pa ho tayo nagsisimula. Introduction pala. Tayo ay manalangin, sumaglit sa Panginoon. Panginoon, salamat po sapagkat yung opportunity na ibinibigay niyo po sa amin para makinig ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu na magturo ho sa amin sa mga bagay na dapat naming maintindihan. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po kami in Jesus' name. Amen. Siguro palitan ko na lang nung sa hawakan ko na lang. Opo. Yan. Amen. Minsan pa palakpakan po natin, Panginoon. Okay. Huwag ko kayo mainip. Medyo mahaba-haba ho ating pagkikwento. Hindi, maigsi lang po. Okay, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa beware of false prophets and false teacher. Actually, maraming mga nagtuturo regarding sa doctrine ng mga false prophet and teacher. Pero hindi natin tatalakayin kasi ang pag-aaral po kasi tungkol sa mga details ng prophets and teachers o false prophets and teacher ay napakahaba. Kukuha lang po tayo ng ilang points para maintindihan lamang po natin ano ang ating pwedeng maging stand sa atin pong pananampalataya. 2025, marami tayong, actually, hindi ko narinig yung salitang New Year's resolution Kasi 23 pa lang, nasa ospital na po kami, pabalik-balik. Minsan, sila lang pumupunta ron. Nagpasko ho kami sa ospital. Yung New Year namin, doon kila Brother Dency, nakaratay pa rin siya. Talagang, hindi katulad nung mga nakaraang Pasko na ang dami natin narinig ng mga tungkol sa mga mangyayari at gagawin this coming year to come. Maging ang 2025. At base ho sa akin hong nababasa, nakikita ko sa Facebook, sa news. Actually, ang pinag-uusapan ngayon, hindi ho yung New Year's resolution Ang pinag-uusapan, yung New Year's prediction. Yung mga prediction o yung mga mangyayari this coming 25. At napakarami hong mga nagpipredict ng mangyayari bukas, sa susunod na taon, and after 2 years or 3 years. Makikita natin na karamihan sa kanila ay minsan tumatama, minsan ay humahaging, o minsan naman ay parang ganito po yung simpleng prophecy. Sabi po ron, bukas, aaraw. Yan. Mga literal, prophetic na hindi mo naman kailangang pag-isipan. Pero marami ngayon na hindi lamang po mga leaders, hindi lamang pastors, layman, o nagpipredict ko. Ngayon, may sikat na isang nagpipredict ng kung daw nagkakamali, ano bang pangalan ng isang babae? Baldwin ba yun? May mga predict siya. And then, meron kayong maririnig na this coming 2025, merong mangyayaring maraming mamamatay o merong lindol sa Pilipinas na aabot ng, kung daw nagkakamali, 7 or 8 point something yung kanyang
lakas, ano po. So, marami ho kayong maririnig ng mga prophecy na kung minsan, iniisip natin, ako ba'y maniniwala o hindi? At karamihan sa atin bilang isang mananampalataya, naniniwala ho tayo sa mga ganon. Kahit tayong mga Kristiyano na, ang dami nating pinaiiral na mga sinasabi ho ng tao na hindi mo naman makita sa Biblia. Alam niyo po ang Biblia, yung hawak niyo pong Bible, ancient, ano po yan? Yan ho ay hindi isinulat kahapon. Hindi isinulat last year, hindi ho isinulat ito last 10 years ago, o 100 years. O sabihin na natin, 1,000 taon. Actually, 2,000 years ago, nung pinako ang ating Panginoong Kristo, ay marami hong nagdaang mga henerasyon at marami nagdaan sa bawat henerasyon ay mga bawat kultura na ating dinanas o dinaanan. Iba't ibang culture, iba't ibang history na na-adapt po natin. Just imagine, after ng ang ating Panginoong Kristo ay umalis po dito sa lupa at bumalik sa kanyang tahanan sa langit, ay napakarami ng naglabasang mga false teachers and false prophets. Pagpasok ho ng 2nd century, nagpasok ho yung tinatawag na Nestorian. Yung Nestorian, yung kanyang mga alagad na mga babae na doon ho nagsimula na sila ho ay nagkakaroon mga signs and wonders. Hindi lamang speaking in tongues, tinuturo ho yung speaking in tongues, maging mga miracles and wonders na kung saan, kung i-compare natin sa Bible, ay napakalayo ho nung sinasabi ng Biblia. Kaya ho meron ho tayong pattern Tingnan niyo po, from the time ng ating Panginoon Kristo hanggang sa panahon ho ng Genesis, makita natin ay 1,000 taon din ho ang nakaraan bago ho pumasok ang panahon ng ating Panginoong Kristo. At makikita rin ho natin, napakaraming mga prophets na ginamit ng Diyos from Old Testament time. Meron ng tinatawag na major prophet at saka minor prophets. Sino ho yung mga major prophet? Ang mga major prophets, simula kay Isaiah, Jeremiah, Lamentation, and Ezekiel. At kasama po si Daniel. Yan ho yung mga malalaking libro na napakaraming mga prophecies na kung saan karamihan sa mga prophecies nila, 100,000 ang dumating bago natupad. Like for example, si Isaiah, sa kanyang sulat na kung saan mayroong isang dalaga na manganganak na isang lalaki. Chapter 6 and chapter 9, na kung saan ay binabanggit, iyon ay 700 plus years bago dumating at isa katuparan, yun yung sa panahon ng ating Panginoon Kristo, na may isisilang na isang sanggol at tatawagin siyang Emmanuel, God is with us, according kay Matthew chapter 1. So makikita natin, hindi lamang yung mga major prophets, kasi sa kanilang mga history, makikita natin na lahat ng kanilang sinabi ay nagkakatotoo. Hindi dahil sa nagkakatotoo sinabi nila, dahil iyon talaga ang sinabi ng Diyos. Kaya makikita natin sa Old Testament, laging sinasabi, thus saith the Lord. Sinabi ni Yahweh, sinabi ng Diyos. Ganun ho ang detail na sinasabi ho sa Old Testament time. Halimbawa, yung mga minor prophet, magsimula ho sa halimbawa ay the after Daniel, Lamentation, Ezekiel, Daniel, mula Hosea, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Sakaraya, at saka Malakay. Yan yung mga minor prophet. Pero even minor prophet sila, lahat ho ng prophecy na pinrophesy nila nangyari. At karamihan pa po, like for example, si Malakay, may mga prophecy pa siya na hindi pa nangyayari. Hanggang sa panahon natin yan. Just imagine, panahon ni Malakay, hanggang sa panahon natin, meron pang mangyayari. Kaya nga meron tinatawag sa theology na, yung tinatawag na eschatology, o yung pag-aaral ng sa huling panahon. Yung pag-aaral, yung nagpipredict, may mga churches o may mga leaders na nagpipredict ng mga bagay na mangyayari before ng second coming o before ng rapture. At maraming mga scholar natin hindi nagkakasundo pagdating sa mga future events. Bakit ho ganon? Dahil mga minor teaching ho yun. Yung tinatawag na minor doctrine o non-essential doctrine ng Biblia. Ang mga essential doctrine, yan ho yung involved ng ating salvation, salvation by grace, kung sino yung tagapagligtas. Yan yung mga major doctrine na dapat nating tingnan. So, maraming mga prophets, teachers na nagdaan sa Biblia na nakita natin at mababasa natin yung mga totoo at hindi totoo.
Sa panahon lalo natin ngayon, 2,000 years ago, sa nagdaang mga henerasyon, napakaraming nagsulputan. Just imagine, halimbawa, ang Christianity, kung titingnan natin sa statistic, ang Christianity ay pumapatak na almost 2 point something billion o 3 billion na mga Christian. Kung pagsasama-samahin, halimbawa, tayo, Christian, Catholic, mga non-denomination, mga kumikilala sa ating Panginoon Kristo, pumapatak ho iyan na 3 billions. O ang Islam, pumapatak ho siya ng 1 point something billion. Napakarami. Ang Hinduism, ganun din ho, 900 million. Milyon-milyon sa bawat, ang nakakapagtaka lamang, dahil tayo mga Kristiyano, sa Christian community, hati-hati rin tayo. Merong Baptist, merong Methodist, merong Aglipay, may Catholic, may napakarami po niyan. Pero ang pinaka major knowledge po natin ay ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Kaya lang nagiging problema pagka ang isang denomination ay naging legalist o yung pinanindigan yung isang o kung ikaw ay ganitong relihiyon. Hindi, ikaw, pag sumanib ka rito, ikaw lang maliligtas ka. Doon sa ibang relihiyon o ibang denomination, hindi ka maliligtas. Pag nagsimba ka sa Diyos, kalahati lang kaligtasan mo. Pag nagsimba ka sa shelter, kalantipay, naku, wala kang mapapalaron. Ngayon, palakihan, pagandahan, palamigan ng church. Ano po? Pero mas maganda, yung uminit, yung pananampalataya. Tama po? Sa basis ho ng faith, makikita natin, tingnan nyo po, ang dami ho, libo-libo ho ang mga denominations according sa statistic. Basahan ko lang po ang ilan. Halimbawa, sa Catholic, 1.50 billion. Sa Islam, 900 million according sa yung separatists. And then Eastern Orthodox, Assemblies of God, Jehovah's Witnesses, Southern Baptist, Latter-day Saints, yung Mormons, United Methodist Church, Seventh-day Adventist, Church of Christ, at marami pa pong mga iba't ibang mga denominations. Especially kasama po tayo. Kaya lang, may malaki, may maliit, pero makita natin, paano kaya masasabi na totoo yung isang church? Kasi tingnan niyo po, tandaan po natin, may sinabi ang Biblia in Matthew chapter 16. Ang sabi ng Panginoon, iisa lang yung church. Sabi po niya, upon this rock, I will build my church. Hindi yun naman yung sinabi, I will build my churches. O merong hong nung lumakad doon kasi mga disciples, merong hong mga local churches. Pero ang sinasabing iisang church ay yung iisang katawan ni Kristo. Iisang pananampalataya, isang baptism, isang faith, lahat yun, iisang Diyos. Kaya makita natin, nag-uugmayan sa isa. Pero bakit napakarami? Minsan nalilito na ho tayo kung saan pupunta. Kaya ang nagiging basihan ho ng mga tao, kung saan medyo feel ko, doon ako medyo magiginhawahan. Alam niyo po, nung panahon ng kabataan namin sa church, ako po ay ang hilig ko po noon. Alam mo, hindi ko ninasang magpastor. Wala akong pagnanasa o desire na magsalita ho sa harapan dahil ako ay lumaking talagang mahiyain kahit ho yung mga magulang ko. Pero sa Panginoon pala, walang ganon. Sa Panginoon, pagka hinipo ho kayo, naku, kahit o gaano kayo mahiyain, gagamitin at gagamitin ka. Minsan sumama ho ako kasi ang tungkulin ko lang ho noon, para lang may kasama yung pastor. Alalay ho kami ng pastor. Kasi pagkasama niyo ho pala ang pastor, bawat pupuntahan niyo may kainan eh. Merong merienda, meron hong, kumbaga ganun. Yun ho nasa isip namin. Yung pastor lang ho ang aral ng aral, kaya siya lang nahihirapan. Kami ho, mga alalay lang ho kami. Pero ganun pa man, meron palang tinuturo ang Panginoon. Yung isang pastor ho sa amin, sabi niya, nag-predict ho siya. Kabataan pa lang ho ako noon kasi ano kami noon eh. Masipag ho kami sa church pero ganun lang kami. Nakatuwaan lang. Hanggang sabi ng pastor, alam mo isang araw, makikita kitang tatayo. Magme-message. Sabi ko, pastor, hindi mangyayari yun. Dahil una-una, ang tatay ko, ayaw akong pagpastorin. Pangalawa, ang gusto ng tatay ko, makapagtrabaho ko kasi walang-wala ho kami nung time na yon. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa Maynila, nag-apply ako sa abroad. And then, sa kalooban ng Panginoon, dinala ko ron.
unti-unti, may nilalagay ang Lord, kahit iwas ka pala ng iwas, pag may nilalagay ang Lord, hindi ka talaga makaliko eh. Hindi yung sinasabi, ako lumaki sa church, tuwid ho ako, hindi ho. Baka mas marami ho akong ginawang kasalanan kaysa sa inyo. Na kung saan ay kaiiwas, doon ka pa rin nilalagay ng Diyos. Dumating yung panahon, yung first preaching ko, na ginamit ako ng Panginoon, doon ko na-meet din sa Facebook, yung anak ho ng pastor na nagsabi sa akin, isang araw, tatayo ka sa pulpit. At sinabi ko, kasi matanda na po ngayon, nasa Mindoro. Yun yung naging teacher namin. Kaya sabi ko, ganun pala ang buhay. Kaya kung tingnan nyo, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. So sa dami ng mga religious, o sa dami ng mga religion, o mga denominations, iisang church lang sinabi ng Panginoon. Kaya nga magtatanong tayo, anong church ang totoo? Anong church ang tama? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Di ba ngayon nagkakagulo? May mga doctrine na kung saan merong mga nagtuturo. Ang kaligtasan, hindi nawawala yan according sa Bible. Isang denomination. Hindi, nawawala ang kaligtasan. Pag tuloy-tuloy ka nagkasala, mawawala kaligtasan mo. Maraming mga teaching regarding sa salvation. Tingnan niyo po ang ating Panginoon Kristo. Nung nakapako po siya sa krus ng Kalbaryo, sino po yung katabi niya? Magnanakaw. Kaya naparusahan sa kamatayan dahil sila ay mga magnanakaw. Pero yung isa ron ay suwail pa rin hanggang kamatayan. Pero may isa ron na hindi man lang kilala ang ating Panginoon Kristo. Siguro nakakabalita siya. Pero wala siyang knowledge kahit sa anong salvation. Pero in that particular moment na mamamatay na siya, anong sabi niya sa ating Panginoon Kristo? May nakita siya. Meron siyang natagpuan habang siya ay nakakaranas nung sakit. Lord, huwag mong kalimutan na isama sa iyong paraiso. Walang baptism. Walang kahit na anong requirements. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ano ang basihan doon? Faith. Yung puso, binuksan para sa Panginoon. And then ang Diyos pumasok. Yung kaligtasan sa kanyang buhay. Sensya na ho kayo, iyakin talaga. Alam niyo, isang bili ni Mrs. kanina bago ako malis. Huwag kang iiyak, baka iiyak ka na naman doon, di mo ako kasama. Napakaganda ho ng mga istorya sa Biblia na tinuturuan ho tayo na makita yung kagandahang loob ng Diyos kahit napakaraming mga pagsubok sa mundong ito. Binigyan ho tayo ng warning ng Biblia regarding ho sa mga false teachers and false prophet. Tingnan niyo po ang sabi po sa unang verse natin dito. Matthew chapter 7 and in verse 15, ang sabi po diyan, ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. 4 na verses so ating titingnan para lang makita natin yung warning. And then in Matthew chapter 24 verse 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. In 2 Peter chapter 2, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok na lihim ng mga makakapahamak sa mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. In 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulang propeta sa sanlibutan. Mga warning ho ito. Actually, panahon pa lang ng ating Panginoon Kristo, pag-alis niya. Di ba, ang sabi niya sa chapter 24, ang daming lalabas ng mga bulaang guro, bulaang propeta. Kaya nga ho tayo, ano ho magiging basehan natin? Paano natin sasalain? Paano natin titingnan kung yung tagapagturo o yung mga mga tinatawag na prophet ay totoo? Meron ho tayong Biblia. Sino rito may mga personal Bible na binabasa? Kasi kung hindi natin binabasa ang salita niya, hindi ho natin mahaharang. Sa hermeneutics, pag-aaral, mga principles ho yun,
na ginagamit para maunawaan natin paano natin i-interpret ang Bible. Actually, si Pastor Ray nakapagturo dito ng basic hermeneutics at napakalaking tulong mo nito kapag tayo nagbabasa ng salita po ng Diyos. Kaya makikita natin, pagdating ho sa mga warning, hindi ho nagkukulang ang Biblia. Pagdating ho sa mga warning ng false prophet. Ang ibig sabihin ng false prophet o prophets are people who speaks truth from God. Kabaligtaran, yung mga false prophet and false teacher, sila yung nagtuturo ng mga bagay na hindi naman tinuro at sinabi ng Panginoon. That's very basic. Kaya sinasabi natin kanina, ang sabi ng mga propeta, thus saith the Lord. Kasi sinabi talaga ng Panginoon, inire-relay lang nila. Ngayon, dalawang klase ang ibig sabihin ng prophet sa Biblia. Isang foretelling at isang forth-telling. Yung F-O-R-T, F-O-R-E, foretelling. Ito po yung mga mahahabang panahon bago matupad. Like for example, yung mga prophecy ho ni Isaiah, yung mga prophets sa Old Testament. Matagal na panahon bago ho natupad. Yun yung tinatawag foretelling. Yung forth-telling, ito naman ho yung mga naihayag na. Ang mga disciples, ano ang ginagawa nila? Hindi ba nagpapahayag sila ng mga bagay na naihayag na sa kanila ng ating Panginoong Kristo. The gospel, ipinipreach nila ang gospel ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, titingnan ho natin, may ilang passage na titingnan natin kung ano ating makukuhang points dun sa tatlong passage at makikita natin ito as a sign of warnings sa atin po bilang isang manaw. Okay, point number 1, dito sa Jeremiah chapter 14, verse 14. Ganito po ang nasasaad. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila, sila'y nanganghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at ng mga bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Anong point ang pwede nating makuha rito? Ang pwede ho nating ibigay na points ay yung tinatawag na kathang isip. Ibig sabihin, nagpo-propesiya, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi naman sinabi ng Biblia o hindi naman sinabi ng Diyos. Parang alam mo tayo, may inutos o may sinabi sa iyo isang kapatid. Yung sinabi sa iyo, yun lang i-relay mo. Ang nagiging problema, kaya kung bakit nagkakaroon ng maraming issue, kapag meron kang pinasa, halimbawa sa chismis na lang, para tayo nagpa-prophecy niyan nagbigay ka ng isang balita, si kapatid, halimbawa ito, sinample din ng isang pastor namin ito, sabi, may nakita ko si sister, kasama si pastor, dalawa lang sila, kumakain doon sa restaurant, nakita ko doon sa bintana, di maganda yung ganong issue, ganong ano lang, focus. Ngayon, nasabi mo sa isang kapatid, yung isang kapatid, sasabihin ngayon doon sa, kumusta si pastor? Si brother, nakita raw yung dalawa. Magkasama. Dalawa lang sila sa restaurant. Lumalalim ngayon. Yung pinagpasahan naman nakarinig, naku ika, may relasyon yun. Hindi ba? Parang pagka ito ay hindi tugma at hindi tama, magkokosya ng problema. Kahit ito yan sa church. Yung pala, yung story na nakita ng isang kapatid, andun pala yung mag-asawa, si pastor at si pastora, nag-CR lang si pastora, yung isang sister na kanilang ginaguide at bina-Bible study, nung nakita dalawa lang, si pastor at siya. So nagkaroon na ng malaking issue. Ganon din ho ang propesya. Ibig sabihin pa, mga bagay na sinabi ang Diyos, kung ano yung sinabi ng Diyos, iyon lang. Kaya ang pwede natin sabihin, yung mga kathang isip, ng mga kasinungalingan na pangitain, at ang panghuhula ng mga bagay na wala. Tingnan nyo, ngayon uso ho yung hindi ba pag may sakit ka? Ano unang pupuntahan nyo? Hospital. Ano pa unang pumapasok sa isip nyo? Albularyo. Ano pa sa albularyo gagawin? Tatawas. Alam, maraming Christian na mumuhay ho sa ganyan Dati ho, ganyan kami. Alam, nadala ho ako kay Mang Kepwing Yung kilalang Mang Kepwing sa Malolos noon, nung araw, buhay pa ho ang lola ko, uso na ho ng Mang Kepwing Hanggang ngayon, nasa isip ko Nakaapak daw ho ako ng matanda doon sa isang madilim na lugar dahil may puno ho ng kamatsili. Nagnanakaw ho kami ng kamatsili nung mga bata pa kami. Madilim ho doon.
umigsi daw ho yung paa ko. Ngayon, pag iksi ng paa ko, unang focus ng mga magulang ko, anong gagawin? Nagsuggest yung lola ko, dalhin mo kay Mang Kepweng, dalhin mo doon sa albularyo. Di dinala ko. Hanggang ngayon, nasa isip ko yun eh. Pinawas ako, naglagay ng isang planggana, nagsindi ng kandila, at tapos pinatak doon sa tubig. Uy, may nabuo. Ano kaya yun? May nabuong isang puno. At doon sa puno, nakita doon na parang may taong nakayuko doon sa may ibaba ng puno. Ba, syempre, paniwalang-paniwala ka eh. Kasabihan yun, mga ano yun eh. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. So, in respect, sabi, okay na. Eto ika, sabi ng albularyo. Ato, nakita nyo to. Yan ho, yung natapakan niya. Kaya bakit umigsi ang paa niya? Kung ano-anong ritual. Alam mo, hanggang ngayon, nasa isip ko, may nakikita pa, may bungo pa rin sa harap ng kanyang altar eh. So ito yung mga katang-isip na walang iniutos ang Biblia na gawin regarding kapag ikaw ay may sakit. Halos lahat ho ng tawas, kapag ka pinatakan nyo, kahit kayo, imbentoin nyo, gumawa kayo sa bahay, tubig, patakan nyo, nabubuusan parang puno eh. Parang bahay. Siyempre, gagawan mo na lang yan ang interpretation. Ang problema, kapag inadapt natin yung ganon, kung ano-anong adaptation ng ating mga na-adapt na aral sa ating mga magulang, yun ang maituturo, hindi ang Biblia. Delikado ho yun. Bakit ho? Isa ho sa mahigpit na pinagbabawal ng Biblia na kapag ikay nag-prophecy o ng hula at hindi nagkatotoo, ano ho ang parusa? Kamatayan. Ganun ho sa Old Testament. Pinapatay yung mga prophet na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Di ba si Elijah, nung nakipagbakbakan sa, kung nagkakamali, 2 Kings chapter 17, nakipagbakbakan sa 50 prophets ni Baal. Sige, ganito gawin natin. Kung sino una, naglagay ng tinatawag na kubul, yung mga bato na tipak. Ganun ho nung una nung wala pa ho kasing iglesia o wala pang templo o wala pa nung tinatawag na mga tents of meetings, yung ating patriarchal, ang uso po nun, yung mga tipak-tipak na bato, lalagay ho yan. Gaya ho ginawa ni Abraham nung iaalay niya si Isaac. Lalagyan mga kahoy. Sabi ni prophet, ng ating propeta, kung sino unang makapagpaliyab ng mga dito sa kubul na ito, siya ang tunay na Diyos. At doon tayo sasamba. Inano na niya. Yung mga prophet ni Baal. Nauna na yung prophet ni Baal. Sige, kayo na mauna. Dasal ngayon yung prophet ni Baal. Ilang beses. Bandang gitna naghihiwa na. Hindi sila binidiling ni Baal Talagang naghihiwa na. Kung ano-anong mga ginagawang mga kanilang pagsamba doon kay Baal para lang pagsindihin o pagliyabin yung isang kubol. Talagang kumakanta lahat. Alos sinasaktan na yung sarili. Walang Baal na kumilos. Sabi ni Elijah, ako naman, ipaparaphrase ko lang ho. Ako naman, buhusan nyo ng maraming tubig. Ganun ho ka. Hindi ho mayabang si Elijah o si Elias, Hindi ho siya mayabang. Ibig sabihin, alam niya kasi kung sino yung kanyang sinasamba. Kung sino yung Diyos na kanyang kinikilala. Buhusan nyo ng maraming tubig. Naglawa yung tubig. Paano pa sisindi yun? Punong-puno at naglalawa na ng tubig. Ano po ginawa ng ating propeta? Isang tawag lang sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng apoy. Tupok ho yung lugar At pagkatapos ho nang pinagpapatay yung 50 prophets. Dahil dadami sila Ngayon ho, kalat na. Ang dami nating dapat iwasan. Nating dapat talikuran ng mga aral na hindi inaral ng Biblia o hindi tinuro. Hindi natin tinatalikuran ng mga Kristiyano. Mga kasabihan, mamaya meron ho tayong passage sa titingnan. Kaya nakakahiya ho sa Diyos. Tingnan niyo po ating mga propeta. Bakit kampante? Bakit? Sige, buhusan niyo pa. Isang tawag sa Diyos Si David, nung tinalo niya si Goliath sabi nga ro sa kanta, isang tawag sa amang Diyos. Si Goliath bumagsak. Boom! Ano gamit niya? Yung kanyang tirador. Ngayon, ang tanong, nung ginamit ni David yung kanyang tirador, kumuha siya ng 5 makikinis na bato.
Bakit kaya 5? Isa lang si ano. Naninigurado ba si David? Parang walang Diyos si David nung kumuha siya ng 5. Kuha siya ng 5. Alam niyo kung bakit? Ating mga historian, even ating mga scholars, sabi nila, kasi nung panahon na yon, hindi ba si Goliath giant ho siya? Hindi lang naman nag-iisang giant si Goliath eh. Meron pa ho yung mga kapatid na naroroon handang lumaban at patayan para sa kalaban ang mga Israelita. Kaya naghanda lang si David. Pag may lumusob, hindi kayo obra sa akin. Bakit? Hindi naman ho kasi sinabi ni David, ang kanyang kapangyarihan ay nasa tirador. Ang kanyang kapangyarihan naroon sa nagsabi sa akin, pababagsakin mo si Goliath. Yun ang totoong propeta at yun ang totoong nagsasabi ng totoo sa Biblia. Kaya nga kapag hindi natin ganong nababasa ang Biblia, hindi natin mahaharang yung mga prophecy o yung mga teacher na nagtuturo ng mga aral na hindi naman tinuturo ng Biblia. Kaya dumadami mga doktrina, dumadami yung mga bagay na tayo mismo nahihirapan doon sa pag-intindi. Evangelism na lang, daming mga styles, mga ng evangelism na pumapasok sa mga churches na kung saan ay makikita mo mga minsan books pa yung aaralin bago ka makapag-evangelize. Pero nakikita natin, napakabuti ng Panginoon dahil ang mga alagad nung sila'y nagdi-disciples at sila'y nagpapahayag, wala silang ibang dala kundi yung gospel of Christ. Yung aral na na-adapt nila, tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. So, one point na makikita natin ay yung kathang-isip, delusion, na maraming nagpa-prophecy, hindi naman tumatama, dumadami sila. Yung mga ngayon nagsasabi o nagpipredict ng mga future, dumadami pa member. Hindi lang dumadami, sa Facebook, dumadami taga-sunod. Yung faith nila nalalagay doon sa maling propeta na hindi dapat ganon according sa Biblia. Kaya makikita natin, ang daming mga prediction ngayon. Bakit hindi natin gawin na meron tayong mga tuhod at iluhod sa Diyos? Lord, ano aking gagawin? Ano ang aking gagawin this coming 2025? Hindi ba dapat ang purpose, ang goal, yung maitaas si Kristo? Tingnan nyo ho, kanina ko pa sinasabi, ang mga disciples, nagpapakamatay alang-alang sa gospel, wala naman silang nahita, wala naman silang nakuha, walang yumaman sa kanila, walang nagtamasa ng maraming mga ari-arian. Lahat sila patay, bukod lamang kay yung pagkamatay ni John the Beloved according sa Revelation. Kaya makikita natin, hindi yung mga bagay na meron ka ang dapat makita, kundi yung Kristo na ipinamumuhay. Yung Kristo na kung saan ay ipinamumuhay ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Point number 2 na makikita natin ay sa Deuteronomy chapter 18. So ano ating makukuha dito po sa verses na ito? In 21 hanggang 22, ang sabi po ay ganito, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Question mark ko yan. Ito, tinatanong na ng mismong manunulat na kung saan, paano kaya malalaman na totoo yun sa Diyos? Sabi po sa verse 22, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, at kung ang mga bagay na sinabi niya ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon. Ang bagay na yaon, ang propetang yaon, ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katakutan siya. Kahit sino kung makita natin, minsan yung bilang isang Pilipino, o isang mananampalaya, yung respeto natin sa tao, o lalo pagka mga leaders sa church, ganun na lamang ho kataas. Kaya kung minsan may mga churches, mali na tinuturo ng leader, pero yung yakap ho ng tao, nandoon pa rin. Kaya nga sabi ko, lagi ho natin tatandaan na nandito ho yung salita ng Diyos, na kapag pinag-aralan natin, madidiscern, makikita ho natin yung mga bagay na sinasabi kung totoo o hindi. Kung i-apply natin yung Deuteronomy chapter 18 sa panahon natin ngayon. Meron nagsasabi, sabihin na natin, tumama siya. Pero anong dapat natin gawin? Tingnan ko nga sa Biblia yung sinasabi ni Pastor kung totoo. Kasi minsan, may mga warning sa Biblia. For example, sabihin ko po sa inyo. Sa history ng church, nung umalis ang ating Panginoong Kristo, diyan na nagsimula ang persecution ng mga disciples. Ang mga disciples po noon ay yung hinahunting na isa-isa
Just remember, si Paul, dyan ho nang galing. And then, nung siya po'y naging Kristiyano, siya naman yung hinahunting. Before AD 70, bago mapugutan ho ng ulo si Paul sa labas ho ng Roma, marami hong pangyayari at warning. Starting nung 51, dyan na ho nag-warning sila Apostol Pablo, ang mga disciples na merong darating ng mga maninila, may papasok sa iglesia na magtuturo ng mga bagay na hindi tama, may mga aral na kung saan ay hindi sinabi ng Panginoon na tinuturo. Even si Paul, pagdating sa Galatians chapter 1, may warning ho siya. Meron ho kasi nung panahon ni Paul, nagtuturo ng ebanghelyo na hindi naman ebanghelyong tinuturo ng mga apostles. Ibig sabihin, kung may gospel na pinipreach, meron ding ibang gospel na nagpipreach bukod sa tinuturo nila Paul. Iba. Kaya ano sabi ni Pablo, sumpain siya kasi magdudulot siya ng hindi kaligtasan doon sa mga mababahaginan. Yun know, isa sa mga warning from years hanggang susunod na mga taon hanggang si Pablo ay nawala. Andyan naman ho yung kanyang mga kapalit. Andyan sila Timoteo, andyan sila, ang dami ng pumalit sa mga apostle kasi nagkamatay na sila. Pero makikita natin sa history ng church na iisa lang ang kanilang tinuturo regarding sa gospel. Wala siyang full gospel, wala siyang half gospel, walang one-fourth na gospel. Meron ho siya gospel of Jesus Christ. Kaya sabi po ni Apostle Pablo in Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First, the Jew, and then the Gentiles tayo ho. Hindi niya ikinahiya yung gospel. Pero ano mga Kristiyano ngayon? Doon sa pamumuhay natin, yung paniniwala natin sa iba, kinahihiya ho natin, Panginoon. Bakit hindi natin pamuhay yung Kristo mismo na merong glory na pwedeng magbigay sa inyo ng kapangyarihan? Yung kapangyarihang paglakad pa lamang ninyo, paglabas pa lamang ninyo ng pinto ng bahay, nabe-bless na yung mga kapitbahay. Yung paglabas pa lang ninyo, nakaka-bless naman si sister, nakaka-bless naman si brother. Yung pamumuhay nagmamanifest. And that's one of the glory na pwede natin pakita sa tao. Hindi man tayo nagsasalita, pero sa gawa, kitang-kita ho kung sino tayo eh. Sa pananalita, yung isip ho natin, yung mga gawa ho natin. Kaya ho pagka tayo naniwala doon sa mga bagay na inutos ng mga tao, pero hindi inutos ng Diyos, doon ka namumuhay sa lugar na yon, hindi ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. So, number 3, dito ho sa Deuteronomy chapter 13, and in verse 1 hanggang 4, medyo maliit, babasahin ko na lang po ano po. Sabi po rito, kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan. Verse 2, at ang tanda o ang kababalaghan ay nangyari na sa kanyang pagsalitaan ka, na sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos. Sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala at, sorry po, may mga error sa po. Kasi kanina, kwento ko lang po, umabot ko yata ako 45 minutes, gumising ako ng madaling araw para lang isave ho, kasi may nakalak ho yung PowerPoint eh. Idinaan ko siya sa conversion, kung para ma-convert lang siya sa nagugulo lahat. Talagang sinusubok ako, sabi ko, hindi yata ako makakapag-preach. Pero tingnan natin po. Dito, at huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon kasi dadaling ka raw doon sa mga pagsamba o pagkilala ng mga hindi talaga pagkilala sa Diyos. Although sabihin natin may mga bagay nangyari, natsambahan nangyari. May lindol. Talaga naman every day ay may natatalang lindol. Kung sabi nung isang, lilindol bukas, lumindol. Tapos ang dala-dala pala niyang pananampalataya ay iba doon sa pananampalataya ng Biblia, di sumama ka na sa kanyang pananampalataya. Yun yung sinasabi rito. Anong point ang pwede nating makuha dito? Tingnan niyo po ang sabi rito. Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig niyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kayo lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap sa Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Ano ibig sabihin ng passage? Ilalayo ka sa aral ni Kristo. Makita natin yung point number 1 natin.
ay yung katang isip lang. Pangalawa, makikita natin, hindi nagkakatotoo yung mga sinasabi. Pangatlo, ilalayo ka dun sa katotohanan. Dami po yan. Tingnan niyo po. Nung ako po'y nasa Maynila, ito, nabalita rin to. Meron nung isang lugar sa Guadalupe, hagdan ho yun eh. Napakarami ho ron eh. Basurahan ho, yung lagay ng basura, may umiihi, sabihin natin may dumudumi. Mababaho sa lugar, hindi nga ganun dinadaanan eh. Isang araw may nakakitang dumadaan doon. Nakita ho yung pader na puro bahid ho ng tuyong ihi o kung anong dumi, basura. Ma'am, may nakita parang hugis puso. Parang hugis ng puso ni Kristo. Alam niyo ginawa? Nagtulos ho ng kandila. Okay lang ho yun kasi yun ang faith niya. Eh anong susunod na problema? Nagtayo ng altar. Pangatlong problema, may kasama na siya. Ano ang pangapat? Nananalangin na. Pinagpiprayan mo yung lugar na kung saan punong-puno ng basura at dumi. Ganun ba ang Diyos? May tinamaan ng kidlat. Naghugis parang itsura ni Kristo na napako sa krus. Nilagyan ng altar. Sinamba. Nilagyan ng simbahan. Ganun ba mga asan mo sa Biblia? Meron ho tayong pattern. Ito ho kung bakit iniwanan tayo ng pattern eh. Para hindi tayo maligaw. Kaya kung titingnan nyo, sa history, meron hong tinatawag na Black Ages o Dark Ages. From 6th century, nung lumabas ho ang Islam, hanggang 16th century, paglabas ho nila John Calvin, 16th century, naglabasan ho yung mga scholar natin, yung mga matitinding mga preacher ho natin. Pero in Dark Ages, bago humalikha yung 1611 King James Version, wala ho kayong makikitang Biblia. Pinapasunog lahat yan. Pinapakuha lahat yan. Pinipila, sinusunog. Walang, kumbaga, ganun katindi nun. Eh kung wala tayong naitabi, eh di lahat na na-adapt natin. Kaya nga ho kung may Biblia kayo, alagaan ho ninyo. Yakapin nyo! Bakit? Tingnan nyo sa China, pinagpapatay yung kapag ikay may hawak na Biblia. Pinagkukulong eh. Alam nyo, isang video sa, kumalat ho yung video na yun eh. Yung Bible study sa China. Yung isang kasamahan nila na nagdala ng Biblia. Nung ibinigay na ho yung Bible, ganun no, makikita nyo yung kasabikan nila sa Word of God. Nagkuha sila tigi-tigi sa, niyakap ho, yung iba umiiyak. Dahil matagal nilang pangarap na magkaroon ng salita ng Diyos. Sino nag-desire sa atin nun? O baka mamaya yung ating Biblia ay inaalikabok na. O punong-puno na ng mapa. Hindi ho mapa ng Biblia, kundi mapa ng alikabok, tsaka dumi. Sino nag-desire ng ganon? Na yung Bible ay tinuturing mong kayamanan. Tinuturing mong isang malaking kayamanan sa iyong buhay kasi iyan yung kayamanan na binibigay ng Diyos. Yung lahat ng kayamanan na ito ay masisira. Tingnan nyo, pag may karamdaman tayo, wala tayong magawa. Ayun, sabi nga nung isang kapatiran, ang tagal kong Kristiyano, pero ngayon, naputulan ako ng paa. Bakit kaya inaalaw ng Diyos? Ang tagal ko sa church. Yung asawa ko, punong-puno ng karamdaman. Hindi maigalaw yung kamay. Kumikirot lahat ng kasukasuan. Halos hindi mo na makilala dahil yung kanyang original na itsura, hindi na ganon. Alam nyo, pag kami nagtanong sa inyo ng ganon, ang hirap sagutin. Kahit sabihin nyo kung ano-anong sagot sa Biblia, ang hirap. Pero ang sabi ko sa kanya, trust in the Lord. Kasi ang tahanan natin, hindi rito. Ang lahat ng bagay dito sa lupa nasisira. Lahat ng bagay ay naluluma. Kahit tayo, darating ang panahon, hindi nyo na ako makikita rito. Nandun ako sa Kalantipay, hindi pa ako mamamatay. Andun pa lang ako. Maring hindi tayo magkita-kita. Yung mga dati kong mga kasabayan sa church, ilan na ho yung kinuha ni Lord. Kaya nga mapalad ako, sabi ko, Lord, meron pa akong hininga. Kaya sasamantalahin ko yung sarap ng hangin na ibinigay ninyo. Ngayon, ginagawa ng mga Kristiyano? Inom, sugal,
sigarilyo, sinusunog yung baga, sinusunog yung puso, sa alak. Aatin ngayon, mamaya nasa inuman. Sila pa yung maiingay sa inuman. Mahal ka ng Panginoon. Paglasing na, kung ano-ano na yung nasasabi. Dami kong kakilala kasi lumaki ako sa church eh. Isa ho kasi ako sa ganun. Marami ho, yung iba elder na. Ano na-experience mo namin sa church? Nagda-drum lasing. Nakakahiya. Alam mo, nung nag-concentrate ako sa Panginoon, doon ko na-realize parang gumuho yung mundo ko. Kasi nung time na yon, wala parang ano lang sa akin ang ano eh. Pero na-realize ko kung gaano ko ipinapahiya si Kristo. Nanliliit ho ako. And then binasa ko ang Word of God, wala ho akong ma-compare sa sarili ko. Ako ho ay basura. Napakaliit. Kumbaga parang wala ho akong ma-compare doon sa mga ginamit ng Panginoon. Kaya nga isang desire dapat ho natin, Lord, gamitin niyo ako. Gamitin niyo. Sabi nga isa, sugo mo ko, Lord. Mag-desire ho tayo. Bakit ho? Ito ang isang application po natin. First application na makikita ho natin, dahil ang warning ng Biblia ay napakarami tungkol sa false prophet and false teacher. Ano matutunan natin isa? My false prophet at my false teachers. Dapat dibdibin natin yan eh. Kasi pag hindi natin dinibdib na mayroong mga false teachers at false prophets, makakasama ho tayo doon sa mga bagay na ginagawa ng maraming mga pananampalataya. Pangalawa, study the Word of God sa ating sarili. Kasi tayo ang makakaalam noon. Kasi hindi ka didepende sa paano. Sinabi ng pastor, basta ganito, huwag kang mag-ingat ito. Hindi pala iyon yung paraan na para ikay mag-ingat. Kung ikay nagbabasa, makikita nyo yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. Pangatlo, para makatulong tayo doon sa mga mananampalatayang mahina pa sa Panginoon at walang ganong kaalaman pa doon sa mga warning o kasagutan ng Biblia. Tayo ho mismo gagamitin ng Diyos. Ano po? Kami ni Pastor Ray, meron isang pastor na kaibigan po natin na in-invite ho kami mag-aral sa Bible School. Yung Bible School ho ay tinatawag na Eli Asia, ang ibig sabihin Evangelical Leadership Institute. Isang malaki pong Bible school ito na nagkaroon ho sila ng pag-aaral once a week at 2 oras lang ho sa isang araw, sa gabi ho, para ho tulungan yung mga leaders na magkaroon ng certification at saka yung timing niya ay mag-fit doon sa parang timing, mga hanap buhay, ano po. Pero kahit po tayo may hanap buhay, sabi nga ni Pastora, dapat makita pa rin sa atin yung pagpupursige na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So God willing, ay yung mga natututunan namin, kahit ho ito'y once a week lang, ay maibahagi namin sa inyo in the future, kung lulobin po ng Panginoon. At kayo rin ay makita yung mga ginagamit nating mga principle. Actually, yung hermeneutics, napakahalaga po na ano po. So, in God's time, ay makapag-aral muli tayo ng hermeneutics sa Panginoon para makita natin yung principles how to interpret the Bible. So, sa pangyayari pong ito, ang babala ng Panginoon ay napakalawak. Ang isa lamang po dapat natin gawin, basahin ng salita po ng Diyos at umasa ng Panginoon ang siya pong gagabay sa atin. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Purihin po ang ating Panginoon.